magandang morning po sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham, partner! Hi, partner. Oras muna natin, 8:35 in the morning. Good morning po. Ang taray. Ang taray nung part na si ate ay may balak pang bumalik doon sa bahay. But anyways, oy partner nga pala, bago ang lahat. Pumunta muna kayo sa Facebook page. Kala nyo ha. Yung mga gustong comment po, makisali po sa amin. Pwede kayo magbigay ng komento nyo dito. Ito, open to sa lahat ha. Pumunta kayo sa Facebook page Energy FM 1067. Ganun lang kasimple. Sa TikTok din, partner. Puntahan nyo lamang po ang aming page, Energy FM 1067. And of course, sa aming text line. Pwede kayo mag-text. Ay, mag-text kayo. Pangga, pwede namin yung mabasa. Huwag kayong magalala. I-text nyo yung babasahin na. Huwag po kasi late. Kasi dapat ngayon, i-text mo na. Sa 0945-367-8792. Ayun. Ang pagkala ko ulit, partner. 0945-367-8792. Sasampalin kita eh. 92. Ano ba? Ako yung napipitin eh. Ilagay yung pangalan at lokasyon ha. Sige, anong yung komento. Diba? Okay. So, ito na. Ay, partner, nakakaloka pero pag-usapan muna natin, totoo naman na dapat kapag nag-asawa ka, meron ka ng kapareha, meron ka ng kasangga sa lahat ng bagay, diba? Kumbaga, tulungan, no? Meron kang Kakampi. kasama. May kasama ka na sa mga problema at hindi mo kailangan harapin ang bukas ng Mag-isa lang. ngayon ng mag-isa ka Tama. lang. Kaya ang reaction ko muna, partner, sa ating letter sender, ayan, medyo Ay! napatingin ako sa lupa eh. Oo. Hinahanap na yata. Wag muna. Wag! No! It's a no. Gusto na yata maging amoy lupa. Wag muna. Amoy lupa lang. Amoy lupa. Ayan. Kaya medyo napaisip ako. Napaisip ka. Napaisip ako, Bakit? partner, yung asawa na, kasal ba sila? Kasal na sila. Kasal sila. Oo. Okay. Hindi kaya adik yung lalaki. Ay, hindi natin alam. Baka may bisyo yan. Alam mo bakit? Bakit? Sino ba namang loko-loko na, di ba, kakapanganak pa lang, tapos gusto na magpagtrabahuin kagad yung asawa. Hindi ba pinagpapahinga at para mag-focus muna doon sa anak ninyo? Di ba dapat mag-recover muna yung... recover muna. Di ba, yung babae? Hindi pa natin alam kung baka CS yan. Oo. Wala na ilagay. Ano sinabi, Actually, no? hinahanap ko yan kanina kasi kapag CS, mas matagal ang recovery niya. Ilang buwan yan. Oo, 'di ba? At Yun. malamang yung sugat mukhang okay na pero deep inside yung mga kaloob-looban niya ng mga muscles and tissues, hindi pa yan healed. At hindi pa po pwede na agad-agad kumbaga mahiwalay kagad yung nanay doon sa anak niya. True. Kasi nga 'di ba, masyado maselan pa ang baby. Totoo. Lalo kung wala pang 1 taon. Kaya medyo doon ako napaisip, ba't ganun? Ba't ganyan yung lalaki na? May ganyan pala talagang lalaki. Ay, yun yung mga atat, no? Diba? Kumbaga parang, di ba pwedeng maging masaya ka at maging Dapat maging happy ka. proud. O yun, proud ka dahil gagana ka magtrabaho. Diba? Siyempre, iba yung pag meron ka ng anak, kailangan mo nung bumakbak, kailangan mo nung maghapit para sa needs ng baby nyo. Di ba, partner, kapag may baby ka na, dapat ini-enjoy mo muna yung moment with your mag-ina. Kasi iba yung pinagdaanan ng babaeng nanganak, ha? Diyos ko, hindi ka tulad yan ng lalaki na diba? pag tinuli mo na pak! Ganon, tuli na kagad. Pero hindi ka tulad ng mga babae na... Bakit naman may comparison sa tuli? Hindi kasi, di ba, yun ang mga mindset ng mga lalaki. Sabi, ang hirap daw maging lalaki. Hindi, mas mahirap maging babae. Totoo. Kampi nyo ako, ha? Diba? Hindi ako, kasi ako pukpuk ako eh. Pak, ganon, tuli. Di pukpok ka. Baka kasi iba yung intindi nila eh. Yung yun ha, yung pag tinutuli ka, di ba, syempre, doktor ka. Di pukpok? Iba yung gupit. Sa pukpok. May laser na din. Laser. Bakit pukpok ka? Panahon naman ng laser na yun. Partner, kasi ako yung mga tropa ko eh. Sa ilog kami tinuli eh. Matropa ka Total, talaga. napag-uusapan naman, konektado pa rin sa summer. Yung mga hindi patuli dyan, magpatuli na kayo. May labaha. Tapos pakakainin ka ng daon ng bayabas. Tapos pupukpukin yan, kakainin mo. Tapos pukpuk, pak, ganun, okay na. Pero isang sigaw lang yon. Depende kung makunat. Depende yun, ha? Buisit ka. Hindi naman yan yung pinag-uusapan Ito lang, going back. Yan na, sige. Napunta sa tuli yung problema ng mag-asawa eh. Huwag kang magulo. Kapag lang, inahilin tulad ko lang na parang hindi ganun kadali ang panganganak ng isang babae. True. Totoo naman yan. At alam mo, naniniwala ako na may problema sa pag-iisip itong lalaki na to. May problema siya sa pag-iisip. Ha? Kasi hindi yan gagawin ng isang matinong tao, ng isang matinong lalaki. Na alam mo, kakalabas lang sa ospital. While we are thankful sa mga lalaki na nagbabayad ng lahat ng needs at yun nga, pangangailangan ng babae, well, di ba,
ano naman talaga sa inyo, yun ina-expect ng society sa inyo. Kasi kayo yung kailangan mag-provide. 'Di ba? Dapat ang mga lalaki provider yan. Pero bakit this time, gusto mo nang pagtrabahuhin agad yung nanay o yung asawa mo? Hindi dapat ganun. Tama. Basta diba? Maling mindset dyan sa mga kalalaki na nakikinig ngayon. Lalo na ngayon, buntis yung asawa mo. Maging lesson sa ito. Yan, sana, Pero ang tanong ngayon muna ng ating letter sender partner ay kung anong tanong niya? Kung ano ba, dapat pa ba siyang, or tama ba yung desisyon niya na wag muna bumalik sa bahay nila? Wag muna. Sasagutin ko agad, wag muna. Wag muna. Bakit? Baka iba pa masabi, masaktan. Alam mo, mga ganyang bagong kakaanak lang o kapanganak lang. Postpartum. Emotional yan eh. Oo. Ang daming pinagdaanan, naghintay ka ng 9 months. Diba? Hindi ganun simple, hindi biro yan. Oo. So, mag-focus ka muna dyan. Pero partner kasi, may pinagkakalat pa yung lalaki na hindi daw siya yung ama ng addict bata. Nga, addict. Diba? Dapat totoo. Ano to, pahuli to eh. May kilala tayong pulis ha. Yung pulis pa rin Paranaque ha. Oo. Sir, dapat totoo. Imbestigahan to. Diba nakakaloka? Pinagkakalat niya pa kasi nga iniwan sila. So feeling ko, defense mechanism lang nung lalaki. Dahil, alam mo na, ayaw niyang mapahiya sa ibang tao na kaya... ayaw niya ng obligasyon. Siyempre yung blame, ayaw niya na sa kanya na kaya ka iniwan ng asawa mo kasi miserable ka, kaya ka iniwan ng asawa mo kasi wala kang kwentang mister. Kwento niya yan dahil siya bida dyan. Ayun, ang sinasabi natin. Magaling. Para yung blame wala sa kanya, nandun pa rin sa misis. Kaya pala umalis yun sa bahay nilang mag-asawa kasi hindi naman pala yung mister niya yung tatay nung bata. Parang haliparot pala yung asawa. Yun yung gusto niya palabasin. Yun yung gusto palabasin ng mister. Asawa yan eh. Asawa diba? mo yan eh. Mali yun. Yun nga. So, pero siyempre, ang katotohanan ay nasa babae talaga. Siya ang tama, ikaw yung mali. So, dapat, kung ikaw, letter sender, nakikinig ngayon at nanonood sa ating Facebook Live, si Annie. Tibayan mo yung loob mo. Diba? Lalo na may anak ka, may anak kayo, pagpatuloy mo lang, pakita mo sa kanya na kaya mo manindigan na mag-isa. So, para sa'yo, kakalimutan na yung marriage nila? Kasi ang sakit nun eh. Totoo. Pero siguro, kung talagang hindi na sila, wag na. Hindi pwede, depende sa usapan nyo. Mag-usap kayo. Option pa ba yung magkaayos silang dalawa? Kung ako, medyo tagilid yan, partner eh. Sasabihin kasi ng iba, may anak Siniraan ka na eh. Tapos, dinamoy mo pa yung anak nyo. Sasabihin ng iba, may anak sila, so dapat isipin nila yung anak nila. Pero yun nga, kung ako yung babae, pinahiya mo ko, tapos dinamoy mo pa yung bata, bobo ka ba? Diba? Sorry, high blood ako. Bobo. Diba, yun yung point ko na, ngayon, it's your decision, ate. Taray. Kung gusto mo talaga magpatuloy, at kausapin magulang mo. Diba? Oo. Alam mo, ako feeling ko, kasi, di ba, nasasaktan ka verbally eh. Parang it's just a matter of time before kanya saktan physically. Tama. Kasi emotionally, nagawa niya na, nasaktan ka niya. Verbally, isa pa yan. kumbaga, nag-reflect na yung kanyang nararamdaman verbally. Baka ang kasunod niyan, physical na. Kasi nagagawa ka na niyang siraan sa ibang tao. Yes. Diba? Parang kailangan mo na lang maghintay na ilang araw, ilang galit bago ka niya masaktan at pagbuhatan ng kamay. So, wag mo nang hintayin yun, bakla ka ng taon. Tama, wag diba? na. Wag na umabot pa doon sa punto na yun. Wag na. Kaya, tama yung decision mo na ikaw ay pumunta muna sa parents mo. Totoo yan. Tsaka mag-isip-isip ka muna kung dapat pa bang balikan yan. Mag-isip-isip ka muna kung ano ba yung mga pros and cons. Hindi naman kasi pwede partner na bigla na lang siya magdedesisyon eh. Pwede pa rin sila mag-usap. Yes. Diba? Tsaka syempre, may konektado kayo dahil may bata may anak. Oo, diba? Pero mag-usap kayo kapag klaro na yung isip mo, nakapagpahinga ka na, settled ka na, hindi ka masyadong stressed. Diba? Para sa akin, yun lang naman. Yun din sa akin. I agree, no? Yeah. Mga bangga. Pero magbasa muna tayo ng nga pala, comments. akala ko wala tayo. Bago yung pasabog mong bagong portion natin may mga dito. naiisip ako dito. Sige. Yung bagong portion namin ni Jimbo. Ito, si Grace. Sabi ni Grace. Okay, sabi ni Grace. Hello, DJ Lindsay and Jimbo. Ang hirap pakisamahan yung ganyang lalaki na sobrang sama ng ugali. Daig pa ang babae na bagong panganak. Daig ka pa. Diba, tama lang na iwan mo siya para maisip niya na yung pagkakamali niya. Oo. Sabi naman ni Luhariel Torre, partner, ikaw, okay na, huwag ka nang bumalik sa kanya. Importante, nasa iyo yung anak mo. Mag-focus ka na lang sa kanya kasi nakakatakas ka na. Or kasi nakatakas ka na sa mental yung asawa mo. Nakatakas ito sa mental. Nakatakas daw sa mental. Diba? Sabi ni Terry Peralta, it's another HB na naman. High blood day. Mas mabuti kung umalis ka na dyan habang may chance ka pang sender. Ganyan talaga ang mga lalaki. Mayayabang. Huwag naman, narinig ko naman. Magkakaroon ng peace of mind at walang
magbabad trip sa'yo palagi. Pwede. Diba sabi ni Carlo America, ang sabi po dito, good morning DJ Lindsay and DJ Jimbo. For me, i-let go na lang dapat. Kasi mahirap po yung ipilit ang mga bagay-bagay sa isang relasyon na wala namang magandang maidudulot. Peace of mind is the key para maging masaya. Diba? Ito, meron pa tayo. Ito, ihabol na natin to si, ang haba na ito. Sige, kaya mo bang partner? Ano sabi dito? Si sabi De La Cruz. ni De La Cruz Villanueva. Gina G, ha? Good morning, DJ Lindsay and DJ Jimbo. To sender, please save yourself from the guy. Your baby deserves happiness and a healthy mom. Prioritize your peace of mind and health. Huwag bumalik sa lalaking yan. Napaka-toxic narcissist 101. He just wants a maid, not a life partner. Postpartum stage is not an easy journey. O yan. Ang daming nangyayari sa babae, in and out, with all the hormones crashing down. May God be with you, sender. Ayan. Ay, nako. Eto, partner, ha? Ay, ikaw, anong mga say mo dyan? Ayun na nga. Anong yung Lindsay sinabi ko mo? kanina. Yun na, okay. Lindsay. Ah? Ang Lindsay nabi ko, Ayan. or Lindsay sabihin ko. Yan. Yan. Ano yun? Hindi nga, save yourself. Kasi tulad nga nung binanggit ko kanina, it's just a matter of time before he lays his hands on you. At wag mong hintayin na mabasag yung mukha mo, ante. Yan. Wag mong hintayin na magka-black eye ka pa bago ka matauhan at bago ka tuluyang mag-decide na it's a no na. We should put an end to this. Stop Correct. na. Tama. I-stop na. Well, ano ito sa akin, no? Lindsay, no? Yun ang talagang background baka yan. Sa mga panggapo natin, no, lalo naka-experience na ganito, no? Mali yan. No woman should be forced to work through fear, pain, or mistreatment. Her first job is to protect her well-being and her baby. In Tagalog, walang babae ang dapat pilitin magtrabaho sa gitna ng takot, sakit, o hindi magandang pagtrato. Ang unang niyang tungkulin ay alagaan ang kanyang sarili at ang kanyang dinadalang bata. That's all. Wala na. Yun Yun lang. Ano ba naman yan? Tinagalog ko lang, baka hindi niyo maintindihan. Wow! Yabang Sorry yun lang. Wala, Ano nakayanan mo? tumatalino tayo ngayon, no? Ewan ko lang, pag wala pa kaming award neto, sinasabi ko sa inyo. Kami lang gumagawa niyan. Diba? Nagugulat pa kayo, nag-English ako. Oo, yung mga ganyan eh. Ulitin mo nga. Medyo hindi ako nakakain kasi nalmusan, medyo Kaya nagugulo. nga eh. Pero nasa memorya ko eh. Oo, sige. Basta tandaan mo lagi, no? Ayusin mo, yung mas matino. No woman should be forced to work through fear, pain, or mistreatment. Her first job is to protect her well-being and her baby. Tagalogin ko ulit? Hindi, wag na. Wag na. Ang gulo mo eh. Naguluhan din kami. Naguluhan mo. Yun lang yun. Inulit ko lang. Ang gulo mo eh. Pero at least nag-English ako. Well, galing mo dyan. Ano, Mas makapogi kapag siyempre, pag naging matalino English yung eh. partner mo, matalino rin dapat ako. Ayoko maging bobo. Ay, good morning ha. Ayan na. De, seriously, tama yan ha. Yung decision niya, sa parents ka muna, parents mo muna ikaw, ayusin mo muna yan. At saka, dapat happy ka sa sarili mo bago ka makapagbigay ng happiness sa ibang tao. And your baby deserves a healthy mom. Yes. Oo. Ang hirap niya, lalo Happy mom. happy mom. Tsaka yung bata, no, ako, mas mag-focus ka dyan, mas kailangan ng bata yung, anong tawag niya to, yung guide mo, yung paggabay mo sa kanya. Pagmamahal mo Pagmamahal, na buong-buo. lalo na partner, baby pa eh. Diba? Nakakawa Baby. Ayusin mo yan ha, baby ha. Baby. Kaya, yung sa lalaki, unahin mo muna yung baby. Alam mo, para doon sa lalaki, bahala ka sa Oo, buhay mo. parihab Anong mo. trip mong gawin. Parihab mo lang. Diba? Ay, naku, 8:49 ng umaga, partner! Oy, ito na partner, susunod na si Kapitana Sisa! Dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Ang gawang sabing radyo, Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.